11 taong gulang lang si Mindy nang sabihin ng kanyang ina isang Martes ng hapon na may bisitang darating para sa hapunan. "May kakain dito mamaya," sabi ni Estrella habang paulit-ulit na pinupunasan ang mesa kahit malinis na. "May kaibigan akong darating." Hindi tumingin si Mindy mula sa ginagawa niyang assignment. Tumango lang siya. Sa kusina, narinig niya ang kaluskos ng mga plato, ang bukas-sara ng refrigerator at ang mabilis na yabag ng paa ng kanyang ina na tila may hinahabol na oras. May kakaiba sa araw na yon. Napansin niyo ni Mindy sa dami ng niluto na Estrella. May adobo, may pansit at may sopas. Masyadong marami, hindi tulad ng mga normal na araw nila. Kahit ang damit ng kanyang ina, parang masyadong maganda. Hindi nagsalita si Mindy. Sanay na siyang mag-obserba muna bago magtanong. "Mama?" sabi ni Noy mula sa sala. Mas bata sa kanya ng 3 taon. Hawak nito ang laruan habang nakatingin kay Estrella. "May okasyon po ba? Ano pong meron? Bakit ka po nakabihis at maraming pagkain?" Ngumiti naman si Estrella. "Wala. May bisita lang nakakain dito." Hindi na nagtanong si Noy. Bumalik ang kapatid niya sa paglalaro. Si Mindy naman ay nagpatuloy sa pagsusulat. Pero mabagal na ang galaw ng kanyang ballpen. Bandang 6:00 ng gabi, may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Napatingin doon si Mindy. Iniisip na dumating na ang taong hinihintay ng kanyang mama. Mabilis na tumayo si Estrella. Inayos nito ang buhok gamit ang kamay. Huminga ng malalim saka binuksan ang pinto. "Estrella, magandang gabi." Malakas ang boses ng lalaking nasa labas. "Aba, ang bango ng bahay mo." Pumasok ang lalaki na parang matagal na nitong kilala ang bahay nila. Matangkad, may malakas na tawa at agad na nagtanggal ng sapatos kahit hindi sinabihan. Hawak nito ang isang supot na mukhang pagkain ng laman. "Eto, pasalubong," sabi nito, "para sa mga bata." Napatingin si Mindy sa kanyang ina. Nakita niyang bahagyang namula ang pisngi ni Estrella. Sila, eto si Mindy, 11 years old, at si Noy, 8 years old." Napatingin ang bisita ng kanilang ina sa kanila. "Ay, sa inyo. Ako si Victor." Inilahad nito ang kamay kay Mindy bago pa siya makapaghanda. Kinuha ni Mindy ang kamay para naman hindi maging bastos. "Ang tangkad mo naman para sa 11 years old, sabi ni Victor. "Parang dalaga na." Hindi alam ni Mindy kung ano ang isasagot. Ngumiti siya ng kaunti dahil yon ang inaasahan niya. Matangkad talaga siya kumpara sa ibang bata. Kasali pa nga siya sa volleyball team ng school. At ikaw naman," lumingon si Victor sa kapatid niya sabay tapik sa ulo ni Noy. "Ikaw ang bunso. Ang cute mo parang siopaw." Tumawa si Victor sa sarili nitong biro. Tumawa rin si Estrella. Pero si Noy hindi tumawa, lalo na't ayaw nitong tinatawag na siopaw. Galit na galit nga ang kapatid niya kapag inaasar niyang siopaw. Sa hapagkainan, si Victor ang pinakamalakas ang boses. Marami itong kinikwento tungkol sa trabaho, sa traffic, sa kung gaano kasarap magluto ang nanay nila ni Noy. "Grabe, Estrella," sabi ni Victor habang sumusubo ng adobo. Parang nanay ko magluto. Hindi ko alam kung bakit ang tagal kong hindi nakakakain ng ganito." Napatingin si Mindy sa kanyang ina. Nakita niyang napangiti ito ng matamis. "Kumain ka pa ng marami. Nagluto talaga ako ng marami dahil alam kong darating ka, Victor. Mindy, Noy, dagdagan niyo pang pagkain ninyo. Kumain pa kayo." Habang kumakain, napansin ni Mindy kung paano umupo si Victor. Malapad, kampante at parang bahagi na talaga ng pamilya. Napansin niya kung paano ito mag-utos sa kanyang ina, na para bang pamamahay nito yon. Pero ang mama naman nila ni Noy, parang ewan na sunod ng sunod. "Estrella, may tubig ba?" tanong ni Victor. Tumayo agad ang kanyang ina. Oo, sandali." Bahagya na lang siyang napailing.
Pagkatapos kumain, umupo si Victor sa sala. Kinuha nito ang remote. Hindi man lang nagtanong at basta na lang binuksan ng telebisyon. Umupo si Mindy sa gilid katabi si Noy. Pinanood niya ang palabas pero mas pinanood niya ang kanilang ina. Kung paano ito tumawa sa mga biro ni Victor. Kung paano nito inaayos ang unan sa likod ng lalaki. Kung paano tila umiikot ang buong gabi sa presensya nito. Mindy, tawag ng kanyang ina. Kuha ka nga ng tubig. Tumayo si Mindy at kinuha ang baso. Habang nasa kusina, narinig niya ang boses ni Victor. Mabait ang mga anak mo. Oo, sagot ng kanyang ina. Makakasundo mo rin ang mga yan. Nahihiya lang kasi ngayon ka lang nakita. Pero kapag nakikita kanila palagi, magiging komportable na. Hindi alam ni Mindy kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Basta ang alam lang niya, malapit ito kay Victor. Para bang hindi lang magkaibigan ang samahan ng mga ito. Nang paalis na si Victor, bandang 9:00 ng gabi, nagtagal pa ito sa may pinto. Salamat sa hapunan. Alam kong mauulit ako kaya sana'y tanggapin niyo ulit ako. Kumunot ang noo ni Mindy. Hindi niya alam kung bakit hindi siya komportable. Siguro matagal na silang nasanay na walang lalaki bukod kay Noy sa bahay. Maaga silang naulila sa ama kaya hindi nila naranasan ang maalagaan ng isang tatay. Nang magsara ang pinto, tumahimik ang bahay. Hindi agad nagsalita si Estrella. Kinuha nito ang mga pinggan at dinala sa lababo. Si Mindy ang unang nagsalita. Mama, sino po ba talaga si Tito Victor? Tumigil sandali ang kanyang ina bago nagsalita. Kaibigan nga lang. Matagal na po? Oo, sagot naman ito. Matagal na kaming magkaibigan. Basta magulo pa. Sa ngayon, kaibigan muna kami. Kasi hindi pa naman malinaw sa amin ang lahat. Hindi mo yun maiintindihan kasi bata ka pa. Tumango na lang si Mindy. Wala na siyang ibang tanong. Ayaw niyang masyado pang alamin. Ang alam lang niya, may nagbago na sa bahay, sa nanay niya at sa mga buhay nila. At kahit hindi pa siya natatakot, alam niyang hindi nababalik sa dati ang katahimikan ng kanilang araw-araw. Hindi na nagulat si Mindy nang muling kumatok si Victor sa pinto makalipas ang ilang araw. Gabi na naman itong dumating. May ulam na naman na sobra para sa tatlo. Mabangong mabango at bihis na naman ang kanyang ina. Nandyan na siya, sabi ni Estrella mula sa kusina at excited na naman. Sinundan niya lang ito ng tingin. Nakaupo siya sa mesa at napatingin muli kay Noy na nagkukulay ng papel. Mas madalas nang pumupunta sa bahay si Victor. Minsan, 3 beses sa isang linggo. Minsan, biglaan. Minsan may pasalubog na tinapay, tsokolate o laruan para kay Noy. Para kay Mindy, pagkain lang din o hindi kaya ay mga damit na hindi niya alam kung paano tatanggapin. Para bang naging parte na ito ng kanilang tahanan. Kulang na lang, matulog na ito ng tuluyan sa kanila. Oh, Mindy, sabi ni Victor isang gabi habang naglalapag ng pagkain. Hindi ka pa rin nagsasalita masyado sa akin ha. Ganyan ba talaga ang mga panganay? Ngumiti si Mindy ng pilit. Nagsasalita naman po ako, Tito. Ayan. Tumawa si Victor. Kausapin mo ako minsan. Gusto ko rin naman kasi na makilala kayong dalawa ni Noy. Napatingin si Mindy sa nanay niya. Nakita niyang ngumiti ito ng bahagya. Pagkatapos kumain, hinugasan ni Mindy ang mga pinggan. Naririnig niya sa sala ang boses ni Victor at ng kanyang ina. Madalas naman yung nangyayari pero hindi pa rin talaga siya komportable. Isang gabi, habang nasa kusina siya, narinig niyang sinabi ni Victor. Ang tahimik ng anak mo, lalo na yung panganay. Matalino yan, sagot ni Estrella. Mahiyain lang talaga, saka hindi sila nasanay ng may tatay. Kaya kapag may lalaki rito, hindi sila sanay. Napabuntong hininga na lang si Mindy. Isang linggo ng umaga, habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Estrella.
Alam nyo, mabait si Victor. Bigyan nyo sana siya ng chance. Sinusubukan niyang makipaglapit sa inyo. Tumigil si Noy sa pagkain. Si Mindy ay nagtaas lang ng tingin. Tinatrato niya kayo ng maayos. Dagdag ng kanilang ina. Sana bigyan niyo siya ng chance. Gusto ko talaga na magkalapit kayo. Ang totoo, boyfriend ko na si Victor. Gusto ko na ituring niyo siyang ama. Nagkatinginan sila ni Noy. Alam niyang bata pa ang kanyang kapatid at natutuwa sa mga bagay na natatanggap. Gayunpaman, katulad niya ay parang may nararamdaman din ito na kakaiba kay Victor. O dahil baka ayaw lang talaga nilang bigyan ng pagkakataon. Dahil nakatatak sa kanilang isipan na isa lang ang kanilang ama. Habang lumilipas ang mga linggo, nagiging normal na ang presensya ni Victor. May sarili na itong tsinelas sa labas. May mag na ginagamit sa umaga kapag dumadaan. May upuan sa mesa na parang nakatalaga na talaga dito. Napapansin ni Mindy na kapag naroon si Victor, mas maingat magsalita ang kanyang ina. Mas madalas ngumiti, mas bihirang mapagod, o baka mas bihirang ipakita ang pagod. Hindi niya na talaga alam. Isang gabi, naglakas loob si Mindy na magtanong ulit. Mama, hanggang kailan po siya laging kakain dito? Huminto si Estrella sa paghiwa ng sibuyas. Ano bang problema mo? Anong klaseng tanong yan? Siyempre kakain at bibisita siya rito kasi boyfriend ko siya. Wala po. Mabilis na sagot ni Mindy. Nagtatanong lang naman po ako, Mama. Tuluyan ang humarap sa kanya si Estrella. Parang may hinanakit ka. Ano bang ikinakatakot mo? Kaya ba ganyan ka kay Victor? Kasi ayaw mo talaga sa kanya? Nagsiselos ba kayo ng kapatid mo sa atensyong binibigay ko sa boyfriend ko? Napatigil si Mindy. Hindi naman po. Napairap si Estrella. Nabay dapat lang. Alam kong bata pa kayo pero sana intindihin ninyo na iba ang atensyon na ibinibigay ko sa kanya at ibinibigay ko sa inyo. Nagmamahal lang ako, kaya sana'y wag naman kayong kumontra. Makisama na lang kayo. Nahihirapan ako kapag walang lalaki sa buhay ko. Nung pumanaw ang papa ninyo, kung hindi ka selos, bakit parang ayaw mo siyang kasama? Ayaw niyo bang magkaroon ng maituturing ninyong ama? Ginagawa ko rin naman ito para sa inyo ni Noy. Hindi makasagot si Mindy. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang pakiramdam ng unti-unting pagkawala ng space mula nang dumating si Victor. Ayaw naman talaga nila na magkaroon ng ibang tatay. Hindi naman nila yon kailangan ni Noy. Isa lang ang kanilang ama at matagal na nilang tanggap na wala na ito. Kapag may trabaho ang kanilang ina, natuto na lang silang dalawang magkapatid na alagaan ang kanilang mga sarili kahit bata pa. Kaya alam niya na hindi nila kailangan ng ama. Pero sa bahagi ni Estrella, hindi niya siguro maintindihan. Hindi pa mauunawaan ng batang isip niya. Hindi pa mauunawaan hanggat hindi niya nadadama. Baka nga iba talaga kapag asawa. Iba kapag partner sa buhay. Hinawakan ni Estrella ang kanyang mga balikat. Anak, gusto ko lang maging masaya tayo. Tumango na lang si Mindy. Opo, pasensya na po, Mama. Sa mga hapunan, mas tumitindi ang katahimikan ni Mindy. Kapag may tanong si Victor, sumasagot siya ng maikli. Kapag may biro, dinadaan na lang niya sa ngiti. Kapag may utos, tumatalima para hindi sumama ang loob ng kanyang ina. Napapansin ni Mindy na hindi ito napapansin ng iba. Parang natural lang na siya ang gumagalaw. Minsan, sa kwarto nila ni Noy, nagtanong ang kapatid niya. Ate, magiging tatay ba natin siya? Napatigil si Mindy. Umupo siya sa gilid ng kama. Oo daw, palagi siya nandito. Sabi ni Mama, boyfriend niya na yon. Kaya baka isa sa mga araw na to, sa atin na siya tumira. Natulog ka na? May pasok pa tayo bukas. Isang Sabado ng umaga, nagising si Mindy sa tunog ng pagbukas-sara ng pinto. May kalabog ng mga kahon siyang narinig. Umupo siya sa kama at bahagyang nakikinig.
Sa labas ng kwarto, may mga boses ng kanyang ina at ni Victor. "Mabigat yan," sabi ni Victor. "Ako na." "Salamat," sagot ni Estrella. "Diyan mo na lang muna ilagay." "Mindy!" tawag ng kanyang ina. "Gising ka na ba?" Lumabas si Mindy sa kwarto. Sa sala, may 2 kahon na kulay brown. May maleta sa tabi ng sofa. Sa may pintuan, nakahilera ang 3 pares ng sapatos na hindi sa kanya at hindi rin kay Noy. "Ano po yun?" tanong ni Mindy kahit alam na niya ang sagot. Ngumiti si Estrella. "Mga gamit lang ni Victor, dito na siya titira." Tiningnan pa ulit ni Mindy ang mga gamit. Inaasahan niya na yon, pero parang nakakagulat pa rin. Parang hindi pa kayang mag-sink in sa utak niya na may iba nang titira sa bahay. Lumapit sa Victor, hawak ang isang kahon. "Good morning! Gising ka na pala. Tulungan mo kami ah." Ilang oras ang lumipas, dumarami ang kahon at mga gamit ni Victor. Sa kwarto ng kanyang ina, unti-unting napupuno ang aparador. Ang mga damit ni Estrella ay naiipon sa isang gilid, habang ang kay Victor ay isinasabit ng diretso. "Dito ko ilalagay ito," sabi ni Victor habang binubuksan ng drawer. "Oo," sagot ni Estrella. "Sige." Hindi napigilan ni Mindy ang sarili. "Mama, saan po ilalagay ang mga damit mo?" Napatingin sa kanya ang ina. Ililipat ko muna yung iba sa kabilang drawer. Tulungan mo ako." Tumango na lang si Mindy at tumulong sa kanyang ina. Sa mga lumipas na araw, nakasama na nga nila si Victor sa bahay. Palaging masaya at nasa mood si Estrella dahil dito. Minsan ay nakikita niya ang lampungan ng mga ito. May pagkakataon din na naririnig niya ang mga ungol ng mga ito at ang kaluskos ng kama. Lalo na kapag napapaihi siya sa madaling araw. Kung mag-ingay, para bang walang kasamang mga bata sa bahay. Bata pa lang si Mindy, pero hindi naman siya sobrang inosente sa mga bagay na ginagawa lang ng mag-asawa. Tinatakpan niya na lang talaga ang mga tenga niya kapag napapadaan doon at may mga naririnig siya. Kapag naman sa hapag, magluluto si Estrella ng mas marami kaysa sa dati. Malakas kumain si Victor. At isa pa, ayaw ni Victor ng iisang ulam lang sa hapag. Para rito, kulang ang isang putahe. Kaya may sinigang na baboy na maasim-asim, may pritong talong na may sausawang toyo at kalamansi, at may pritong manok pa. Pawisan si Estrella habang nililipat ang mga ulam sa mga mangkok. Amoy na amoy din sa buong bahay ang pagkain. Hindi naman siya nagrereklamo. Sa isip ni Mindy, pera naman yon ni Victor. Desisyon nito kung ano ang gusto nitong ihanda sa hapag. Ang nanay lang naman niya o si Mindy ang nagluluto. "Estrella, tapos na ba?" Bulalas na Victor mula sa sala habang abala sa cellphone. "Kaunti na lang," sagot ni Estrella. "Maghuhugas lang ako ng kamay." "Bilisan mo, gutom na ako. Sabay-sabay na tayong kumain," dagdag ni Victor. May trabaho pa rin ang kanyang ina. Gayon din naman si Victor. Nag-aambag na rin ng pera sa bahay ang boyfriend ng mama nila. Kaya kung may mga bagay itong inuungot, alam ni Mindy na may karapatan na ito. Nagpatakbo si Noy ng kotse sa sahig at ginagaya ang tunog ng makina. "Vroom, vroom!" Biglang sumigaw si Victor. "Uy, ang ingay! Di ba pwedeng manahimik muna dyan? Kitang nagpapahinga ako." Napahinto si Noy. Napatingin ito kay Mindy na parang nalito kung ano ang mali sa ginawa nito. "Pasensya na po," mahinang sabi ni Mindy kahit hindi naman siya ang may gawa. "Noy, halika na. Sa kwarto ka na lang maglaro." "Palagi na lang kayong ganyan," dagdag ni Victor. Tumayo at tumingin sa direksyon ng kwarto. "Ang ingay-ingay nyo. Magkaroon naman kayo ng kaunting konsiderasyon. Nagpapahinga yung tao eh." Lumabas si Estrella mula sa kusina habang hawak ang tuwalya. "Victor, sana doon ka na lang sa kwarto natin. Saka bata yan, "Hindi ko sinasabing bawal maglaro," putol ni Victor. "Sinasabi ko lang, matuto silang rumispeto.
Hindi ko bahay to pero nag-aambag ako sa mga pangangailangan nila. Kaya dapat makisama sila sa akin. Gusto ko lang naman ng pahinga. Hindi lang yon ang mga sitwasyong maraming napupunan si Victor sa kanilang magkapatid. Sa hapagkainan, maayos na inayos ni Estrella ang mga pinggan. Umupo si Victor sa unahan at agad kumuha ng kanin. Estrella, dagdagan mo pa to, sabi ni Victor at itinuturo ang mangkok ng sabaw. Oo, sagot ni Estrella at mabilis na tumayo. Tahimik na kumain si Mindy. Sinusubukan niyang ngumiti kapag tumitingin ang kanyang ina. Pero ramdam niyang pilit lang yon. Si Noy naman, dahan-dahang kumakain. Parang takot na makagawa ng tunog. Tuwing tatama ang kutsara nito sa pinggan, napapatingin ang kapatid niya kay Victor. Hoy, wag mong ilalabas ang mangkok sa plato, saway ni Victor kay Noy. Kalat-kalat ka na nga kumain. Ang laki-laki mo na. Pasensya na po, mabilis na sagot ni Noy. Napahigpit ang hawak ni Mindy sa kutsara. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang kapatid niya. Pero parang may humahawak sa kanyang lalamunan. Wala siyang mailabas na salita. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagbago ang bawat araw sa bahay. Kung dating maingay ang umaga dahil sa tawanan at habulan nilang dalawa ni Noy, ngayon ay parang laging may nakabuntot na anino. Kapag naroon si Victor, parang kailangang sukatin ang bawat galaw, bawat tunog. Kapag abala si Victor sa ginagawa nito, nanonood ng TV, may kausap sa cellphone o nagpapahinga, ayaw nitong may naririnig na kahit anong ingay mula sa kanila. Mindy, patigilin mo yung kapatid mo, madalas sabihin ni Victor kahit si Noy ay naglalaro lang ng tahimik. Nakakairita. Victor, naglalaro lang naman siya, minsang sagot ni Estrella. Di patigilin mo, sagot ni Victor at malamig ang boses. Hindi to playground. Sa labas mo paglaruin. Hinilan na lang niya si Noy papalabas. Sinamahan niya ito at doon na lang siya nag-aral. Ate, bulong ni Noy. Galit ba sa akin si Tito Victor? Napapikit si Mindy. Hindi, ganun lang talaga siya. Hayaan mo na yun. Bakit? Masama ba ako? Tanong pa ni Noy. Ginulo ni Mindy ang buhok nito. Hindi, mabait ka. Bata ka lang kaya gusto mong maglaro. Hayaan mo na yon. Kaya simula ng araw na yon, mas madalas na silang tumambay sa labas. Noon, taong bahay talaga sila, lalo na noong nagtatrabaho ang mama nila. Pero ngayon, natuto na silang lumabas at hinahayaan na lang naman sila. Mas okay na nasa labas at kalaro ang mga bata roon kaysa manatili sa loob at palaging sawayin ni Victor. Minsan, naririnig niyang mag-usap sina Estrella at Victor. Mukhang nagtatalo ang mga ito tungkol sa kanila. Hindi pwedeng ganyan palagi, sabi ni Victor. Kailangan nilang masanay. Alam ko, sagot ni Estrella. Pero mga anak ko sila. Di turuan mo sila ng maayos para hindi ako nayayamot kapag pasaway sila. Kumuyom ang kamao ni Mindy. Nasasakal siya sa bagong kasintahan ng kanilang ina. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na unti-unting lumiliit ang espasyong pwede niyang galawan. Humina ang boses na pwede niyang ilabas at tahimik na naitatanong sa sarili kung hanggang kailan niya kakayaning manatili na ganoon. Isang hapon, umuwi si Mindy galing paaralan at may nakasabit na damit sa likod ng pinto ng kwarto niya. Kulay asul yon at may kaunting borda sa manggas. May tag pa roon. Hindi niya alam kung para saan yon. Bukod doon, hindi naman siya nagsusuot ng dress dahil hindi siya mahilig. Mindy, tawag ng kanyang ina mula sa sala. Sukat mo yan, kasama yan sa gown ko. Hinawakan ni Mindy ang tela. Malambot yon pero hindi niya alam kung para saan. Paglabas niya ng kwarto, nakaupo si Estrella sa sofa. Hawak ang isang sobre. May kasal, sabi ng kanyang ina na parang simpleng anunsyo lang. Sa Sabado, napatingin si Mindy. Kasal po? Sino? Ngumiti si Estrella.
Siyempre, kami ni Victor. Hindi mo naman kasi alam kasi palagi kang nasa school. Pero nag-aasikaso na kami talaga para sa kasal. Sasabay kami sa kasalang bayan. Saka may kaunting handaan lang bukas. Nag-order kami ng pagkain. Parang may huminto sa loob ng dibdib ni Mindy. Talagang gustong-gusto ng nanay nila si Victor kahit alam naman nilang lahat na may kasamaan ng ugali si Victor. Pero ano bang magagawa niya sa kanyang ina? Parang bulag ito kung magmahal. Hindi na nagsalita si Mindy. Hindi rin naman makikinig ang kanyang ina. Para bang wala silang boses doon dahil hindi rin naman sa kanila ni Noy ang huling desisyon. Kaya nang dumating ang araw ng kasal, hindi niya alam kung anong reaksyon ang kanyang gagawin. Hindi siya masaya. Paano ba siya sasaya na magpapakasal ang kanilang ina sa lalaking ayaw nilang magkapatid? Ate, bahagyang hinigit ni Noy ang laylayan ng kanyang manggas. Kinasal na si Mama saka si Tito Victor. Ibig sabihin, magiging tatay natin yon? Huminga siya ng malalim. Nagpakasal sila, pero hindi ibig sabihin tatay na natin yan. Napanguso si Noy. Ayoko sa kanya ate. Hindi ko alam bakit pinakasalan siya ni Mama. Kahit si Mindy, hindi rin yun maintindihan. Pero masyado pa silang bata para unawain ang kanilang ina. Bukod doon, hindi naman sila sinasama ni Estrella sa bawat desisyon na ginagawa nito. Kaya simula ng araw na yon, mas madalas na talagang nasa labas si Mindy. Sa umpisa, para lang makaiwas, para lang makahinga, para lang hindi marinig ang bawat buntong hininga ni Victor. Ang bawat sumbat na kahit hindi diretsong binibigkas, ay ramdam na ramdam niya. Noon, taong bahay siya. Kapag wala ang mama nila, siya ang nagbabantay kay Noy. Nagluluto, nagwawalis, nanonood ng TV habang sabay silang gumagawa ng mga assignments. Pero ayaw niya na sa bahay magmula nang pumunta si Victor. Kaya natuto na siyang lumabas. Sa kanto, may bakanteng lote na ginawang tambayan ng mga kabataan. May lumang ring ng basketball na nakapako sa kahoy. May sira-sirang linya pa ng semento at may mga bangkong gawa sa kahoy at hollow blocks. Doon siya unang naupo habang pinapanood ang mga lalaking naglalaro. Uy, ikaw yung nakatira dyan, di ba? Hindi kayo lumalabas ng kapatid mo sa pagkakaalam ko. Palagi kitang nakikita. Mas maangas ka pang pumorma at maglakad kaysa sa akin. Tomboy ka ba? Sigaw ng isang lalaking pawisan at nakatsinelas. Sinamaan niya ito ng tingin. Anong tomboy? Sapak, gusto mo? Natawa ito habang lumalapit. Nico nga pala. Pero sa sapak na inaalok mo, syempre, ayoko niyan. Kiss mo na lang ako. Napatayo siya at muntik na itong sapakin. Sira ulo. Mas malakas na tumawa si Nico. Oh, nananapak talaga. Ang tapang mo naman. So, hindi ka tomboy, Mindy? Kumunot ang noo niya. Hindi ako tomboy. Pero kay ganito ako manamit, sasabihin mo na agad na tomboy ako. At paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumuso naman si Nico. Nalaman ko lang kay Noy. Di ba't kapatid mo yon? Nabanggit niya na marunong kang mag-volleyball. Paano naman kapag basketball? Gusto mo sumali? Umiling siya kaagad. Hindi ako marunong mag-basketball. Ako, pareho lang yan. Tawa pa ni Nico. Takbo-takbo lang. Agawan mo lang kami ng bola. Halika, maglaro ka na kaysa malungkot ka. Nagdalawang isip si Mindy. Pero imbes na bumalik sa bahay, huminga siya ng malalim at tumayo. Nang ipasa sa kanya ni Nico ang bola, agad niya yung sinalo. Sa unang pasada, sumablay siya. Sa pangalawa, muntik na. Sa pangatlo, may pumasok na sa ring. Si Nico lang muna ang kalaro niya, kaya medyo komportable siya. Nanonood siya ng basketball game, kaya may alam siya kahit kaunti. Hindi pa nga lang nasusubukang maglaro. Uy! Natatawang sigaw ni Nico habang tumatakbo. Napangiti siya kahit papaano. Boyish na talaga si Mindy. Hindi siya mahilig sa bestida. Mas komportable siya sa shorts at oversized na t-shirts. Kaya hindi rin nagtagal, nasanay siya sa takbuhan, sa banggaan at sa asaran. Marami na rin siyang naging kaibigan sa labas at karamihan ay lalaki.
Pero ang kagandahan sa mga kaibigan niya, hindi bastos ang mga ito kaya komportable siyang kasama. Depensa, Mindy! Sigaw ni June. Akin to! Sigaw niya pabalik sabay agaw ng bola. Minsan, volleyball naman ang nilalaro nila. Sa lahat ng mga kaibigan niya, mas naging malapit siya kay Nico. Silang parang mas naging sanggang dikit sa lahat. Anak din kasi ito ng may-ari ng talyer sa tapat lang ng bahay nila. Kaya yon at madalas siyang tambay doon. Bakit ka laging nanonood, Mindy? Tanong ni Mang Ruel habang nanonood siya. Ngumisi si Nico. Lumingon sa kanya at sumagot na din. Nahihilig na rin yan sa mga makina, tay. Saka ang bilis matuto niyan eh. Isang tingin lang, kuha agad. Napatawa naman ang ama ni Nico. Gusto mong matuto? Tumango agad si Mindy. Pwede po ba? Napangiti si Mang Ruel. Hindi ka ba natatakot madumihan? Okay lang po. Sagot niya habang diretso ang tingin. Gusto ko pong malaman kung paano ang mga ginagawa ninyo ni Nico. Doon nagsimula ang lahat. Sa una, utos-utosan lang siya kapag tumatambay doon sa mga araw na walang pasok. Abot ng wrench, hawak ng flashlight, punasan ng langis ang kamay. Halos agawan niya na nga si Nico ng gawain kaya tinatawanan na lang siya ni Mang Ruel. Kapag ganito ang tunog, may problema sa makina. Paliwanag ni Mang Ruel. Kapag ganito ang amoy, may tagas. Kapag ganito ang galaw, papalitan na. Mabilis siyang matuto. Isang beses lang ipakita, kabisado niya na. Nanonood din siya ng mga tutorial sa YouTube. Kahit mga tambay sa kanila, napapansin na nahihilig na siya sa pagkukumpuni. Kahit ang mga ibang kliyente doon, namamangha kapag nakikita siya roon. Uy, astig tong bata ah. Sabi ni Kuya Ben. Mas mabilis pa sa akin. Ang galing mong mag-ayos ah. Hindi nagtagal, naging utility na siya sa talyer ni Mang Ruel. Siya ang naglilinis ng pyesa, nag-aayos ng gamit, at minsan ay pinapahawak na rin ng simpleng trabaho. Kaya talagang marami na siyang natututunan. 16 years old na siya pero ang dami niya ng alam. Kaya kahit 16 pa lang, kahit paano ay may pera na siya. Hindi malaki ang kita niya roon, pangmeryenda lang, pamasahe at kaunting ipon. Pero sa kanya, malaking bagay na yon. Ang pera na paminsan-minsan ay kinikita niya roon, pinangbabaon ni Mindy. Siya na ang bumibili ng mga kailangan niya sa school. Kapag may extra, binibili niya rin ng pagkain si Noy. Hanggat maaari, ayaw niyang kumain sa bahay. Hindi dahil hindi siya gutom, kundi dahil galing yon kay Victor. Ayaw niyang masumbatan. Mas mabuting hindi sila sobrang umasa sa asawa ng kanyang ina. Kaya sa labas na lang siya kumakain. Sa karinderya, sa nagtitinda ng fishball, sa lugaw sa kanto, o kaya ay sa bahay na lang ni Nico. Minsan, pinapakain niya rin si Noy para hindi ito kakain sa loob ng bahay nila. Mindy, bakit hindi ka na kumakain sa bahay? Tanong ni Estrella isang gabi. Busog na po ako, kumakain na ako sa labas. Sagot ni Mindy at hindi tumitingin dito. Mataman siyang tiningnan ng kanyang ina. Sigurado ka? Apo. Hindi na nagsalita si Estrella. Kita sa mata nito ang pagod at ang pagkalito. Pero wala naman itong sinabi. Maya-maya ay bumalik na ang atensyon ni Estrella sa asawa nito. Bahagya na lang siyang lumayo at umakyat na. Ayaw niyang makitang maglambingan ang mga ito. Nakakaramdam lang talaga siya ng iritasyon. Okay naman kay Mindy na mag-asawa ulit ang kanyang ina. Sino sila ni Noy para pigilan ito? Gayunpaman, hindi si Victor ang lalaking iniisip nila ng kanyang kapatid. Alam na nga ni Estrella na may kasamaan ng ugali si Victor bago sila ikasal pero itinuloy pa rin. Parang bulag ang nanay nila sa pag-ibig, na tila doon na lang umiikot ang mundo nito. Subalit kahit kasal na ang mga ito, umaasa pa rin siya na sana isang araw magising ang nanay niyang hindi mabuti si Victor para dito. Isang araw, maingay ang buong ikalawang palapag ng gusali. May nagtatakbuhan, may nag-aaway, at may nagbubukas sara ng pinto.
Nakaupo si Mindy sa upuang walang armchair sa tapat ng classroom nila. Nakapatong ang bag niya sa hita habang dahan-dahang nagsusulat sa kanyang notebook. Kahit may ginagawa, iniisip niya pa rin ang sitwasyon sa bahay nila. Lumapit si Nico at umupo sa tabi niya. Dala ang 2 baso ng shake. Mindy, huwag ka na magtaka. Pero kanina pa kitang pinapanood at parang may sumusunod na tingin sa'yo. Hindi siya tumingin. Kung lalaki na naman yan, huwag mo na akong isama sa usapan. Hindi ako interesado kahit kaunti. Grabe ka naman. Tawa ni Nico. Hindi ko pa nga sinasabi kung sino. Malay mo, babae, di ba? Napatingin siya rito sandali. Mas malabo pa yun. Alam mo namang ayoko ng ganyan. Saka anong babae? Sapak, gusto mo? Bago pa makasagot si Nico, may sumigaw mula sa kabilang dulo ng koridor. Oy, Mindy! Crush ka raw ni Mark! Sabay-sabay ang tawan ng mga kaklase nila. May sumipol pa, may pumalakpak at may nagbulungan na para bang malaking balita ang sinabi. Napapikit si Mindy at dahan-dahang huminga. Hindi ko siya crush at lalong hindi ko balak i-entertain ang kahit anong ganyang usapan. Deny pa. Sigaw ng isa. Lagi kayong nagkakasabay sa court Oo nga, dagdag pa ng isa. Bagay kayo, parehong hindi maarte. Tumayo si Mindy, hinarap ang mga ito at seryosong nagsalita. Makinig kayo, hindi porke may lalaki na tumitingin o kinikilig, obligasyon kong sumabay. Hindi ako interesado at wala akong balak pumasok sa kahit anong romantic na ganyan. Nakakadiri kayo. Nagtawanan ulit ang ilan pero mas mahina na. Habang papasok sila sa classroom, lumapit si Nico at may ibinulong. Medyo galit ka kanina. Parang galit ka sa ideya ng love life. Bakit parang kang allergic sa mga ganong topic? Hindi naman ako allergic o galit. Kinikilig pa rin naman ako sa mga magagandang love life. Pero kapag sa akin na, ayoko talaga. Sagot ni Mindy. Ayoko ng mga expectations sa mga ganyan. Pagkaupo nila, tinawanan na naman siya ni Nico. Iisipin ko na talagang tomboy ka. Bahagyang napairap si Mindy. Hindi nga sabi. Hindi ako tomboy, straight ako. Hindi lang ako interesado sa mga lalaki ngayon. Halikan pa kita dyan para manahimik ang tomboy ako. Nagtaasan ang kilay ng kaibigan niya. Sige nga, gawa. Kiss me, baby. Medyo napalakas ang tulak niya rito. Diring-diri siya nang ngumuso ito sa kanyang harapan. Tawa tuloy ito ng tawa pagkatapos. Huminga ng malalim si Mindy bago nagsalita ulit. Natural siguro sa inyo mga ganyan. Yung may gusto, in love, nagmamahal. Pero hindi lahat ng babae obligadong malunod sa emosyon para masabing normal. Choice ko to. Tiningnan niya si Nico at titig na titig ito sa kanya. Ayaw kong ma-in love kasi ayoko maging katulad ng mama ko. Kapag nagmamahal siya, parang nawawala sa sarili. Kahit mali na, kahit na nasasaktan na kami, mas pinipili niyang kumapit doon. Parang hindi kayang mabuhay ng walang lalaki. Nangalumbaba si Nico. Hindi naman lahat ng babae ganun. Ayaw mo maging katulad niya pero hindi ba yun sign na ayaw mo talagang maging katulad niya? Pwede kang hindi tumulad pero hindi ibig sabihin hindi ka na magmamahal. Batid naman niya na pwede yon. Pero ayaw niyang subukan. Ayaw niyang maranasan. Bata pa siya at wala pa yon sa kanyang isipan. Wala pa rin naman siyang napupusuan. Alam ko, sagot ni Mindy. Pero nakita ko kung paano ka pwedeng maging bulag sa pagmamahal. Kung paano mo kayang isantabi ang mga anak mo, ang sarili mo, basta hindi ka lang maiwan. Ayokong dumating ang araw na gagawin kong sentro ng mundo ko ang isang lalaki. Ayokong maging babae na takot mawalan kahit kapalit ang dignidad. Tahimik si Nico saglit bago nagsalita. Pero paano kung may dumating na hindi ka sasaktan? Hindi ka kokontrolin? Makahanap ka ng lalaking kayang mahalin ka ng maayos. Tumingin si Mindy sa kaibigan niya ng seryoso. Kahit ganoon, may risk pa rin. At sa ngayon ayokong sumugal. Mas gusto kong buo ako ng mag-isa kaysa buo dahil sa iba. Ayokong ma-in love dahil sa mga nakikita ko sa iba. Parang nababaliw sila. Sa mga lumipas na taon, may mga naging kaunting pagbabago sa buhay ni Mindy. May mga unang bitak na siyang napansin noong una. Hindi agad bumagsak ang lahat ng problema.
Subalit habang tumatagal, mas nare-realize niya na parang mas nagiging mali na ang lahat. Isang umaga, hindi pumasok si Victor sa trabaho. Minsan ay napapalingon siya rito kapag nasa bahay. Nakikita niya kasing napapadalas ang hindi pagpasok sa trabaho ng asawa ng kanilang ina. "Mama," sabi ni Mindy habang umiinom ng tubig, "hindi po ba papasok yung asawa mo?" "Nagpaalam," sagot ni Estrella na abala sa paghahalo ng kape. "Masama raw ang pakiramdam. Madalas sumasama ang pakiramdam kaya hindi makapasok." Gustong mapangiwi ni Mindy. Tiningnan niya si Victor kanina. Mukhang hindi naman ito nakakaramdam ng sakit. Baka katamaran lang yon. Nakita niyang nakatunganga lang naman. Pero bigla siyang nainis nang marinig itong parang nalumpo kung makapag-demand. Masakit ang ulo ko, sabi ni Victor sa kanyang ina. Ihilutin mo nga ang ulo ko. Sumunod naman agad si Estrella. "Oo, mauna ka na sa kwarto ko. Hihilutin ko." Lihim na lang na napairap si Mindy. Gusto niyang bulyawan sa Estrella. Palagi na lang nitong pinagsisilbihan ng asawa. Parang asong palagi na lang nagkukumahog na sumunod. "Ay, kaunti na lang. Baka maniwala na akong ginayuman ng lalaking yun si Mama. Nakakainis ang pag-uugali." Bubulong-bulong niya habang paakyat sa silid. Kinabukasan, ganun ulit ang nangyari. Hindi na naman pumasok si Victor sa trabaho. Hanggang sa nasundan na yon ng nasundan. Hindi na naman nagulat si Mindy. Alam niyang tamad si Victor at walang tiyaga. Sa bahay pa nga lang, palagi nitong inaasahan na kumilos si Estrella. Kahit nagaling din naman sa trabaho ang mama nila ni Noy. Gusto ni Victor na pagsilbihan ito. Para bang nag-asawa lang para may mag-alaga rito at maging kasambahay. Pero hindi lang naman si Victor ang may kasalanan sa lahat. May kasalanan din naman ang nanay niyang si Estrella na tinotolerate ang lahat ng yon. "May leave ako," sabi ni Victor isang gabi habang nanonood ng TV. "Hindi muna ako papasok. May pang-budget pa naman tayo. Huwag kang mag-alala." Hindi niya agad narinig magsalita si Estrella. Si Mindy naman ay nakikinig mula sa kusina habang hawak ang basang plato. Isang linggo ang lumipas. Napansin ni Mindy na mas madalas nang nasa bahay si Victor kaysa wala. Kapag umuwi siya galing eskwela, nandoon si Victor na nakaupo sa sala. Nakabukas ang TV at parang tambay sa buhay na walang ginagawa. Napansin niya rin na nagsimulang magbago ang tono ng mga usapan sa bahay. Sa una, mahina lang. May mga bulong lang siyang naririnig sa kwarto ni na Estrella at Victor. At kahit sarado ang pinto, may mga salitang tumatagos sa dingding. "Magkano na naman?" Boses ni Estrella at pigil na pigil ang boses. "Babawi rin yan," sagot ni Victor. "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kaya kong lagyan ng solusyon lahat ng problema ko. Ako ang bahala. Huwag ka nang mag-alala dyan." Hindi sinasadya ni Mindy na makinig. Pero hindi rin niya kayang isara ang tenga niya sa mga ganoong usapan. Mahirap na hindi makinig dahil palagi namang damay ang nanay nila ni Noy. Minsan, habang nag-aaral siya sa mesa, narinig niya ang tunog ng baso na malakas na inilapag. "Hindi mo naiintindihan," sabi ni Victor. "Ako ang lalaki rito. Hindi ka dapat nangingialam. Hayaan mo na ako rito." Napatingin siya sa mga ito. Nag-aaway na naman ang mga ito sa hindi niya alam na dahilan. Nakaka-frustrate lang na makinig para kay Mindy. Kaya inipon niya ang mga gamit at nagmamadaling umakyat. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagluto si Estrella at naglalambing na naman ang asawa nitong si Victor. Tahimik lang si Mindy pero sa loob-loob niya ay talagang nakakairita na. "Ate, may extra pera ka pa ba?" Tanong sa kanya ni Noy habang sabay silang naglalakad sa school. Napalingon siya rito. "Bakit? Hindi ka binigyan ni Mama?" Napakamot ito sa batok. "Hindi eh. Marami raw siyang binabayaran ngayon. Hindi ko alam kung ano. Okay lang naman na hindi sumama sa field trip. Pero kasi ginawang project ng 3 teacher sa amin." Napakagatlabi si Mindy. May pera siya noong nakaraan
Pero nagamit niya na rin para sa field trip at iba pang kailangan sa school. Hindi niya naman inaasahan na hindi pa pala nabibigyan ni Estrella si Noy. Sige, mag-iipon ako. Matagal pa naman ang deadline, di ba? Akong bahala. Papasukan ko na lang yun sa talyer. A-absent muna ako ng ilang araw para mapuno ko yun ng mabilis. Saad ni Mindy rito. Ngumuso ang kanyang kapatid. Sorry ate, wala akong masyadong alam gawin. Kapag medyo lumaki na ako, susubukan ko maghanap sa bayan ng pwede ko rin pagkakitaan. Mahina siyang tumawa. Ano ka ba, Noy? Okay lang yun. Magkapatid tayo kaya tutulungan kita. Saka 13 ka pa lang, ang bata mo pa. Alam kong medyo wala ka namang interes sa ibang bagay. Huwag ka magmadali. Mahanap mo rin ang hilig mo. Sige, at ako nang bahala sa pangbayad mo. Gagawa ng paraan si ate. Kaya naman, simula ng araw na yon, nag-absent na muna siya ng 2 araw. Nandoon siya sa talyer para tumulong at kumita ng pera. Si Estrella, ni hindi man lang tinanong kung bakit magkasunod siyang absent. Hindi na rin naman siya umasa. Palagi namang na kay Victor ang atensyon ng kanilang ina. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pagbabago ni Victor. May mga nakikita siyang mga bote ng alak. Mas dumami ang bote sa kusina. Sa una, 1 lang. Pagkatapos ay naging 2. Hanggang sa may mga bote na sa ilalim ng lababo, sa tabi ng basurahan, minsan sa likod ng ref. Mama? Minsang tanong ni Mindy. Umiinom po ba si Tito Victor? Napatingin si Estrella sa kanya. Paminsan-minsan lang naman anak. Sabi ni Mindy. Parang mas madalas pa po na hindi siya pumasok sa trabaho Umiinom na lang. Normal lang naman sa lalaki ang uminom. Dagdag ng kanyang ina. Huwag mo nang isipin. Saka magtatrabaho rin si Victor. Stress lang siya ngayon. Hindi na muling nagtanong si Mindy. Halata namang nagbubulot-bulagan na naman ang kanyang ina. Parang kahit anong paraan, gagawin ni Estrella para hindi maging masama sa paningin ng ibang tao si Victor. Isang gabi, habang naguhugas siya ng pinggan, narinig niyang muli na namang nagtatalo ang mga ito. Hindi mo pwedeng gastusin yan, sabi ni Estrella. Pambayad yan ang kuryente natin. Victor naman. Kaunti lang naman ang kukunin ko, sagot ni Victor. Ibabalik ko rin. Parang pagod na ang boses ng kanyang ina. Kailan? Tumahimik si Victor, hindi ito makasagot agad. Maya-maya ay nagpatuloy pa ang away na halos hindi niya na alam kung saan patungo. Rinig na rinig yun ni Mindy habang patuloy siya sa paghuhugas. Subalit pagkatapos mag-away, yon at nakikita niya ulit na nagdalampungan. Mahina si Estrella doon. Kaunting lambing lang ng asawa nito, bigay naman agad. Kaya kahit mali, parang pinapalampas na lang. Kapag ganoon ang nakikita ni Mindy, mas lalo lang siyang nadi-discourage na magmahal. Ayaw niya ng ganoong pagmamahal na parang umiikot ang mundo niya sa isang tao. Ipinapangako niyang hindi siya magiging ganoon. Isang hapon, pababa na ang araw nang matapos ang training niya sa volleyball. Pawisan si Mindy, hapong-hapo pero magaan ang pakiramdam. Nakaupo siya sa gilid ng court, nakatukod ang mga kamay sa tuhod habang hinahabol ang hininga. Ang buhok niyang mahaba ay nakapulupot sa ipit. Medyo magulo na at may mga hiblang kumakawala dahil sa galaw, sa talon at sa paghampas niya ng bola. Oh, Mindy, astig ka kanina. Boses yon ni Nico. Lumingon siya at nakita si Nico na papalapit. Bit-bit nito ang maliit na bag sa balikat. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang nakangiti at nakipag-appear. Dumaan lang, sagot ni Nico. Malapit lang yung dinaanan ko rito. Naalala ko na training mo. Sabi ko silipin kita. Mukhang buhay ka pa naman. Napatawa si Mindy. Timang ka talaga. Suminghap si Nico at umupo sa kanyang tabi. Parang ikaw na yata ang pinaka-competitive na babae sa court Ang galing-galing mong maglaro. Tumayo si Mindy, dinampot ang bag at tuwalya. Uwi na ako? Gutom na ako? Sabay na tayo, sagot agad ni Nico. Kumain na tayo sa Log Bees. Sa labas ka naman kumakain, di ba? Maglakad na lang tayo papunta ron.
Naglakad sila palabas ng court. Habang naglalakad, asaran at tawanan ang ginagawa nila. Mas makulit si Nico, kaya siya ang madalas mapikon. Kasama niyo pala sa training kanina yung boys volleyball team. Kanina ka pang tinitingnan ng setter eh. Tukso ni Nico. Hay nako, huwag kang nga gumawa ng kwento, sabi ni Mindy sabay hampas sa braso nito gamit ang tuwalya. Baka asarin ako ron, ayoko nang inaasar sa kahit na sino. Alam mo yan. Sure ka? Tawa ni Nico. Mukhang may pagtingin. Ayaw mong subukan? Napaismid naman si Mindy. Kung may pagtingin man, sa bola yon, hindi sa akin. Habang naglalakad sila sa kalsada pa uwi, ramdam ni Mindy ang lamig ng hangin sa batok niya. Pawis na pawis pa rin ang kanyang leeg at bahagyang malagkit ang balat. Iniangat niya ang kamay para ayusin ang ipit sa buhok, pero biglang nahulog ang ipit sa semento. Uy, sabi ni Mindy. Sandali! Huminto siya at yumuko para pulutin yon. Sa isang iglap, bumagsak ang buhok niya at tuluyang nalugay. Dumaloy pababa sa likod niya, sa balikat at sa dibdib. Ay, buwisit! Bulong niya. Nalugay pa yung buhok ko. Tumingin siya kay Nico at doon niya napansing hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang si Nico sa tapat niya. Hawak pa rin ang strap ng bag, pero ang mga mata nito ay nakatitig. Hindi basta tingin, kundi parang natulala. Parang may biglang huminto sa utak ng kaibigan niya. Hoy! Tawag ni Mindy at bahagyang nakakunot ang noo. Ano ka ba? Ayos ka lang? Anong nangyari? Parang biglang nag-short circuit yung utak mo? Walang sagot agad si Nico. Nakaawang ang bibig nito at tingin na tingin pa rin sa kanya. Hello? Ulit ni Mindy. Nico! Uy! Ha? Biglang parang nagising ang kaibigan niya. Mabilis itong umiwas ng tingin at napalunok. Ipit mo, nalaglag? Alam ko, sagot ni Mindy at huminga ng malalim. Ikaw parang may nakita kang multo. Okay ka lang? Wala. Mabilis na sagot ni Nico at bahagyang lumayo. Mainit lang saka pagod ako. Pero iba na ang kilos ni Nico. Hindi na ito tumitingin ng diretsyo. Medyo mabilis na ang lakad. Parang may iniiwasan at parang hindi mapakali. Uy! Sabi ni Mindy at hinahabol ang lakad nito. Bakit bigla ka nagmamadali? Bakit ba? Natatai ka ba? Hindi, wala nga. Sagot ni Nico at napatingin sa buhok niya. Ipit mo muna yung buhok mo. Bilisan mo. Bigla siyang natawa. Bakit parang galit ka na naman? Inaano ka ba ng buhok ko? Saka bakit parang kinakabahan ka? Lumingon si Nico sa kalsada, tapos pabalik sa kanya. Kita ni Mindy ang kakaibang tensyon sa mukha nito. Hindi niya naman mapigilang matawa. Sa isip niya, natatai lang talaga ito at ayaw lang aminin. Dalian mo na, sabi ni Nico nang maseryoso. Ipitin mo na pabalik ang buhok mo. Ha? Bakit ka ba nagmamadali? Buhok mo ba to? Tanong ni Mindy at naguguluhan na. Mainit kaya? Mas presko to kasi pawisan ako. Mamaya ko naiipitin. Medyo nakahingang buhok ko. Biglang may dumaan na grupo ng mga lalaking kasing edad nila. Galing pa sa kabilang kanto. Maingay, nagtatawanan at may bitbit na basketball. Uy! Bulong ni Nico, biglang lumapit at hinarangan siya. Mindy, ayusin mo ng buhok mo. Dalian mo. Please, ipitin mo na. Kumunot muli ang noo ni Mindy habang pinagmamasdan ito. Hindi niya alam kung para saan yon. Hindi niya tuloy alam kung matatawa o maiinis kay Nico. Bago pa siya makapagtanong muli, biglang inabot ni Nico ang buhok niya at hinila pataas. Hindi naman sobrang lakas, pero sapat na para mapaungol siya. Aray! Daing ni Mindy. Hoy, ano ginagawa mo? Sorry. Sabi ni Nico at halatang natataranta. Sandali lang. Ang sakit! Loko ka ba? Reklamo niya at sinusubukang iwasan ang kamay nito. Teka lang, sabi ni Nico, nanginginig ng boses sa sobrang frustration. Ako na ngang mag-iipit ng buhok mo. Nagpumigla si Mindy. Hindi ako bata, kaya ko to. Nagkulitan sila sa gitna ng daan. Si Mindy pilit kinukuha ang buhok niya pabalik. Si Nico naman, pilit inaabot ang ipit. Mukha silang ewan sa paningin ng iba.
Hoy, tingnan mo ako. Tawa ni Mindy kahit medyo iritado na. Bakit ka ba nangingialam? Hindi mo naiintindihan. Sagot ni Nico, sabay bitaw bigla na parang napaso. Anong hindi ko naiintindihan? Explain mo nga. Hindi makasagot si Nico. Nakatayo lang ito, nakayuko at nakatingin sa semento. Dumaan na ang grupo ng lalaki, pero halatang hindi na yon ang dahilan ng tensyon. Bakit ka naging weird? Tanong ni Mindy at mas mahina na ang boses. Kanina okay ka lang. Mga kaaway mo ba yung mga dumaan? Huminga ng malalim si Nico. Hindi ko rin alam. Bigla ka lang naging ganun. Ganon alin? Tanong niya rito. Umiling si Nico. Nagulat lang ako na nagmukha kang parang babae. Ano ba yan? Babae naman talaga ako Alam ko. Sagot ni Nico at umiwas ng tingin. Pero hindi lang ako sanay na makita ka ng ganun. Ha? Hindi sumagot si Nico. Sa halip na tumugon, frustrated nitong ginulo ang buhok at nauna na sa paglalakad. Natatawa na lang siyang sumunod. Gayunpaman, may inis kay Mindy dahil hindi niya alam kung bakit biglang naging ganoon ang kaibigan niya. Subalit sa mga maliliit na bagay na pinoproblema ni Mindy, marami pa rin talagang mas malaki pa roon na hindi niya agad nakita. Isang araw, napansin niyang parang hirap na si Estrella sa trabaho. Parang maraming problema pero hindi nagsasabi sa kanya. Hanggang isang araw, umuwi na lang si Mindy sa bahay na wala na silang kuryente. Mama? Tawag ni Mindy. Bakit walang kuryente? Lumabas si Estrella mula sa kwarto. Nakapambahay at medyo magulo ang buhok. Sandali lang to. Mamayang hapon ay babalik din naman. Wala pong kuryente. Tanong ni Noy habang antok pa ang boses. Panandalian lang, ulit ni Estrella. Nakalimutan ko kasing magbayad, pero pinuntahan ko na't binayaran. Ikakabit daw nila uli. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang pagkawala ng mga bagay sa bahay nila dahil wala nang maibayad. Nawala na ang cable, na-disconnect ang internet. Hindi na rin madalas napupuno ang ref nila. Tipong kahit may trabaho ang kanyang ina, parang hirap na hirap pa rin ito. Hindi naman sila dating ganoon. Ate, may pera ka ba? Tanong ni Noy sa kanya. Wala na akong baon eh. Hindi ako binigyan ni Mama. Kumunot ang noo ni Mindy at kinuha ang wallet niya. Bakit hindi ka binigyan? Kakasahod niya lang, di ba? Nagkibit balikat si Noy. Hindi ko rin alam, te. Ang naririnig ko, malaki raw ang kaltas sa sahod ni Mama. Tapos may pumupunta pa sa bahay para maningil ng utang. Kapag nag-grocery nga si Mama, tumatagalan ng 10 araw sa atin. Alam ko, kumakain sila ni Tito Victor. Silang dalawa lang sa labas kapag bagong sahod si Mama. Medyo uminit ang ulo ni Mindy habang dumudukot ng pera. Alam niyang madalas siyang nasa labas, pero kung ituring sila ni Estrella, parang hindi na sila pamilya ni Noy. Hindi nga sila isinasama sa mga desisyon, hindi pa sila sinasabihan kung may problema. Eto ng baon mo, sabi ni Mindy sa kanyang kapatid. Mamaya lumabas ka, hanapin mo ko, mahanap mo ko dun sa atelier, kasi may gagawin kami. Kain na lang tayo sa lugawan mamaya para mas mura. Tumango-tango naman si Noy. Pasensya na, te. Hahanap ako ng sideline ko para hindi na ako maasa sa'yo. Sorry talaga. Bahagya naman siyang natawa. Okay nga lang, Noy. Parang timang. Hindi naman mabigat sa akin na magbigay sa'yo. Basta mag-aral ka na lang ng mabuti. Maya-maya ay naghiwalay na silang magkapatid sa school. Bago pumunta sa sariling building, tinanaw niya muna si Noy na makapasok sa classroom. Simula nang mag-asawa ang kanilang ina, sila na lang ni Noy ang naging magkakampi. Kaya kung may mga bagay siyang ginagawa, hindi lang yun para sa kanya. Para rin yun kay Noy. Gusto niyang matapos na ang lahat ng problema nila. Pero paano ba nila gagawin yon kung si Victor ang kanilang problema? At malungkot mang isipin, maging si Estrella na kanilang ina, nagpapabigat na rin sa buhay nila. Sa mga lumipas na araw, mas marami na siyang napapansin. Mas mahaba na ang oras ng trabaho ni Estrella. Doble kayod pero parang kulang na kulang pa rin. Umaalis si Estrella ng mas maaga.
umuuwi ng sobrang late na. Kaya kapag nasa bahay lang si Victor, talagang kahit gabi na, nakatambay pa sila sa labas ni Noy. Nandun lang sila nakatambay sa may talyer ni Mang Ruel. Sinasamahan na lang sila ni Nico doon. Saka lang sila papasok kapag nakarating na si Estrella sa bahay. Pagkain! Saad ni Nico at naglapag ng 2 plato na may lamang pagkain para sa kanilang magkapatid. Napatingin agad si Mindy sa kanyang kaibigan. Uy, nakakahiya. Tumatambay lang kami rito. Hindi kami makikikain. Tumawa si Nico. Okay lang yan. Sinabi rin ni tatay na dalhan ko kayo ng pagkain. Okay lang yan. Natuwa kasi si nanay dahil nag-aaral tayo rito. Saka naawa sila sa inyo. Bakit naman kasi kayong kailangan mag-adjust sa Victor na yon? Hindi naman niya bahay yan eh. Bahay yan ng nanay ninyo. Ngumuso si Mindy at tinikman ang pagkaing ibinigay sa kanila. Anong gagawin namin? Asawa siya ni Mama. Saka ayaw naming makipagtalo ni Noy. Nakakapagod lang. Sila lang din naman kasi ang masusunod. Nandito kami sa labas kasi gagawin lang kaming utusan noon kapag wala si Mama. Akala mo, senyorito, wala na namang trabaho ng ilang taon. Pangarap kong umalis sa bahay. Kung hindi pa magigising si Mama sa kahibangan niya dun sa asawa niya. Aalis ako kapag kaya ko na. Isasama ko si Noy kapag nakita kong kaya ko na. Nagkatinginan sila ni Noy. Bahagya itong ngumiti nang marinig ang sinabi niya. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid. Ito na lang ang natitirang pamilyang kaya niyang takbuhan at pagkatiwalaan. Kaya kung aalis siya ng bahay, gagawin niya ang lahat para maalis din doon ang kapatid niya. Dito na lang kayo sa amin. Kahit sa kwarto ko na lang kayong dalawa. Magsisiksikan tayo ron. Alok bigla ni Nico. Natawa naman si Mindy. Nakakahiya. Gusto kong tumayo kami ni Noy sa sarili naming mga paa. Saka ano yon, maglalayas kami pero sa tapat lang ng bahay kami pupunta. Naglayas pa kami. Araw-araw lang din namin silang makikita. Masaya siya na matulungan ni Nico at ng pamilya nito. Pero kung paninindigan niya ang pag-alis, gusto ni Mindy na siya ang gumawa ng paraan. Ayaw niya rin namang makaabala sa ibang tao. Lumipas pa ang mga taon, parang sa halip na umahon, naging tuloy-tuloy ang pagod at pagtatrabaho ng kanyang ina. Patuloy namang naging batugan ang asawa nitong si Victor. 18 years old na si Mindy. Wala siyang malaking selebrasyon. Dumaan lang ang araw-araw na parang ordinaryong Lunes. Pero alam niyang may nagbago. Kahit paano, alam niya sa kanyang sarili na nag-grow na siya. Sa talyer, sanay na siya. Hindi na siya basta utility lang. Marunong na siyang magbaklas ng simpleng makina, magpalit ng pyesa, mag-check ng preno, at iba pang hindi niya alam dati. Oh, ikaw nang bahala dyan, sabi ni Mang Ruel isang umaga. Mas maingat ka pa kaysa sa iba rito. Opo, sagot niya sabay suot ng gloves. Pagkatapos ng trabaho, hindi agad siya umuuwi. Dumadaan muna siya sa palengke para bumili ng kaunting gulay o ng itlog kung may extra. Yon ang pagkain nila kapag nauubusan sila ni Victor sa bahay. Si Noy naman, 15 years old na. Mas maliit pa rin ito kaysa sa mga kaklase. Pero mas madiskarte. Natuto na itong magbenta ng kung ano-ano sa school. Minsan candy, minsan ballpen, minsan chips na binili nila ng maramihan. Kahit ano para may pagkakitaan at hindi na manghingi sa kanya. Bihira na lang kasi talaga silang bigyan ng pera ng kanilang ina. Sila na lang talaga ang dumidiskarte para sa pagkain at kanilang baon. Alam yon ni Estrella. Nakikita niya ang perang iniipon ni Mindy. Naririnig nito ang kwento ni Noy tungkol sa pagbebenta sa school. Pero parang wala naman itong pakialam. O marahil, pinili na lang nito na huwag makita. Mas abala pa rin si Estrella sa pagbabayad ng mga utang ng asawa nito. Tuwing gabi, may listahan ito ng mga pangalan at halaga ng babayaran. May kausap sa cellphone, may mga pangakong babayaran sa susunod na sweldo. Mindy, minsang sabi ni Estrella. Baka pwede mong ipahiram muna yung kinita mo. Bayaran ko lang tong isang to. Sandaling natahimik si Mindy. Para saan po?
Utang ni Victor, sagot ni Estrella sabay iwas ng tingin. Last na to. Napapikit si Mindy. Ilang beses na niyang narinig ang salitang last. Ma, nakabudget na po yung pera ko. May mga babayaran po ako sa school. Napalunok ang kanyang ina. Babalik ko naman. Promise. Hindi na siya sumagot. Hindi niya rin ibinigay ang pera. Tahimik lang siyang tumalikod at pumasok sa kwarto nila ni Noy. Wala na siyang pakialam kahit maging basto siya sa paningin nito. Kung gusto nitong makabayad, pagbayarin nito ang asawang tamad. At katulad ng inaasahan ni Mindy, hindi nga siya kinausap ng kanyang ina. Palaging nagpaparinig sa kanya na madamot siya. Pinagdadabugan din siya ni Estrella. Hindi niya nalang pinansin. Kunwari ay patay mali siya si Mindy. Mabuti na lang talaga, hindi siyang tipo ng tao na sobrang emosyonal agad. Hanggat kayang itago, kinikimkim niya yon. Minsan, naaawa pa rin siya sa kanyang ina. Nakikita niya kung paano ito napupuyat, pumapayat, at palaging kinakabahan kapag may kumakatok sa pinto. Para kasing kahit anong gawin nito, mas lalo lang itong lumulubog sa utang dahil kay Victor. Pero maawa man siya kay Estrella, mukhang hindi naman ito naaawa sa kanila ni Noy. Si Victor ang asawa nitong tamad at suga pa sa sugal. Hindi na talaga nagkaroon ng panibagong trabaho. Kapag may pera, diretso sa sabungan at sugalan. Kapag natalo, uuwi ng galit. Kapag nanalo, saglit lang ang saya, pero kinabukasan, wala na ulit. Isang gabi, habang naguhugas si Mindy ng pinggan, narinig niya ang sigawan mula sa sala. Wala ka na namang inuwi? Sigaw ni Estrella. Natalo! Sagot ni Victor at lasing ang boses. Anong gusto mong gawin ko? Hindi pwedeng palagi na lang ganyan. Umiyak na si Estrella. May mga anak ako. Hindi na nga ako makapagbigay sa mga yon dahil wala akong ibang ginawa kundi magbayad sa mga utang mo. Di magtrabaho ka pa. Balik ni Victor. Huwag mo akong sermonan. Bahagya siyang nagulat nang marinig ang pagkabasag. Galing yun sa taas kaya bahagya siyang umakyat. Huwag mo akong sasaktan, sigaw ni Estrella. Sumunod ang tunog ng sampal. Biglang nag-init ang dugo ni Mindy. Mabilis na siyang umakyat. Hoy! Sigaw niya. Tama na! Anong ginagawa mo sa nanay ko? Ha? Lumingon si Victor sa kanya. Bumalik ka sa kwarto mo! Hindi! Sagot ni Mindy, nanginginig pero matatag. Hindi mo pwedeng saktan ng mama ko. Ikaw na ngang walang trabaho dito at puro sugal, inumang inaatupag. Ikaw pa yung ganyan? Anong alam mo? Away mag-asawa to. Huwag kang mangialam. Mga pabigat din naman kayo. Kayong dalawa ng kapatid mo. Una pa lang, pinaramdam nyo na ayaw nyo sa akin. Mga wala naman kayong kwenta. Sigaw ni Victor at itinaas ang kamay. Ate! Sigaw ni Noy mula sa likod at gulat nang makita ang lahat ng yon. Tumigil si Victor. Maya-maya ay padabog itong umalis. Napairap na lang si Mindy. Sawang-sawa na siya sa pag-uugali ng asawa ng kanilang ina. Lumapit si Mindy kay Estrella na umiiyak pa rin. Ma, okay ka lang? Pasensya na. Bakit ka nagsasorry? Tanong ni Mindy habang pigil ang galit. Ikaw nang sinaktan. Bakit kasi hindi pa iwan yon? Ang batuga naman. Bakit? May trabaho ka. Nandito naman kami ni Noy. Kaya naman natin kahit walang hiyang yon. Umiling si Estrella. Hindi mo maintindihan. Mahal ko si Victor. Kahit ganun yon, hindi ko kayang iwan. Saka, asawa ko siya. Parang may bumagsak sa dibdib ni Mindy. Mahal? Ma, sinasaktan ka niya. Nilulubog tayo sa utang. Pinababayaan niya tayo. Ganyan ka ba magmahal, ma? Ang martir mo naman? Alam ko, sagot ni Estrella habang patuloy sa pag-iyak. Pero hindi ko kaya. Natatakot ako. Mas natatakot ka bang mawala siya? Tanong ni Mindy. Kaysang mawala kami? Nanahimik si Estrella. Wala itong naisagot. Doon lalong nadismaya si Mindy. Hindi na siya nagalit. Pagod na lang talaga. Pagod sa pag-unawa, sa paghihintay, sa pag-asang magbabago ang isang taong ayaw naman magbago.
Doon niya na-realize na tama lang na isipin niyang umalis na lang doon kapag kaya na nila ni Noy. Sa gabing yon, magkatabi silang magkapatid sa kama. Ate, aalis ba tayo rito? Ituloy na lang kaya natin. Parang wala nang pag-asa si Mama. Puro lalaki niyang iniisip niya. Galit na galit ako sa Victor na yan. Nung wala naman yan, okay naman si Mama dati. Pero nang dumating ang lalaking yun, hindi na tayo masyadong iniisip ni Mama. Parang walang pag-asa na sabi ni Noy. Tumingin si Mindy sa kisame. Hindi ko alam. Hindi pa natin kaya. Saka na. Saka kahit ganyan si Mama, medyo nag-aalala pa rin ako. Baka kapag iniwan natin mas lalong malugmok. Pero Noy, napapagod din ako. Kapag paulit-ulit na at sobrang lumala na, ayoko na talaga. Mahirapan man tayo, umalis na lang tayong dalawa. Kayanin na lang natin na tayo lang. Hindi na alam ni Mindy kung paano pa iintindihin ang kanilang ina. Hindi niya batid kung paano ito gigisingin sa kahibangan kay Victor. Naroong mag-aaway ang mga ito ng malala, pero maya-maya o kinabukasan, nakikita niya na lang na naglalampungan o may ginagawa na namang kalandian sa loob ng kwarto. Nakakapagod na nakakairita na lang palagi. Hinding-hindi niya mauunawaan ang pagkahumaling ng nanay niya sa asawa nito na si Victor. Hindi ka pumasok sa talyer kahapon. Bungad ni Nico nang mapadaan siya sa talyer. Kakatukin sana kita sa inyo pero naisip ko na problemado ka. Oo, medyo problemado nga. Pasensya na, sagot ni Mindy. Hindi ko lang kaya at wala ako sa mood na makihalubilo. Hindi ko kayang magtrabaho na parang walang nangyayari. Kasi naiinis na talaga ako dyan kay Mama. Tumango si Nico. Ano na namang problema tungkol sa nanay mo? Napapikit si Mindy. Sinasaktan na nga ng Victor na yon at siya nang nagbabayad ng utang. Ayaw pang hiwalayan. Paulit-ulit na lang. Mag-aaway sila, sigawan, sakitan. Tapos kinabukasan parang wala lang. Parang okay ulit. Parang hindi niya kami nakitang na problema sa kanya. Parang nawala ng saysay ang pagprotekta namin sa kanya kapag sinasaktan siya ng batugan niyang asawa. Huminga siya ng malalim at pilit kinokontrol ang boses. Hindi ko na alam kung paano pa siya iintindihin. Parang kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin namin ni Noy, mas pipiliin niya pa rin si Victor. Natahimik si Nico na parang malalim ang iniisip. Maya-maya ay nagsalita ito muli. Minsan naririnig ko, may mga bagay daw na hindi kayang ibigay ng anak ang kayang ibigay ng isang asawa. Napalingon si Mindy. Ano yon? Mas gugustuhin niya pa yung kayang ibigay ng asawa niya na may kasamang sugat at pasa? Naiinis na ako ng martir. Yung klaseng pagmamahal na hinahanap ng isang taong takot mag-isa, sagot ni Nico. Yung pakiramdam na may kapartner ka, may kakampi ka sa kama, may kahawak sa gabi. Kahit mali, kahit masakit. Iba kasi talaga yung pagmamahal sa partner kaysa pagmamahal ng isang anak. Napatawa si Mindy ng mapait. So, ibig sabihin, tanggapin ko na lang na mas mahalaga yung asawa niya kaysa sa amin? Anong klaseng pagmamahal yun na nagpapahirap sa kanya at nagpapahirap sa amin? Hindi ko sinasabing tanggapin ninyo ni Noy, sagot ni Nico at matamang tumingin sa kanya. Sinasabi ko lang na minsan, may hinahanap ang tao na hindi kayang punan ng anak kahit gaano kakabuti. Umiling si Mindy. Ayoko ng ganon. Ayoko ng ideyang kailangan mo ng lalaki o babae para maging buo. Ayoko ng ideyang kailangan mong magtiis, magpakamartir para lang masabing nagmamahal ka. Hinawi ni Nico ang bangs na kumawala sa pusod ng buhok niya. Valid naman yung nararamdaman mo, pero hindi lahat ng relasyon ay ganon. Hindi lahat ng tao kasing tibay ng damdamin mo. May iba talagang parang nagiging alipin ng pag-ibig. Napatingin siya sa malayo. Ayaw niyang malaman ng iba ang saloobin niya. Pero si Nico naman yon. Bukod kay Noy, si Nico ang isang taong kaya niyang pagkatiwalaan. Alam mo ba kung anong nakikita ko? Tanong pa ni Mindy. Nakikita ko ang isang babae na unti-unting nawawala. Nakikita ko ang sarili kong mama na mas takot maiwan kaysang saktan. Nakikita ko ang sarili ko sa hinaharap na pagod, galit, tahimik, kung papayagan kong magmahal ng ganoon ang sarili ko. Hindi ka magiging mama mo, sabi ni Nico na parang siguradong sigurado. Iba ka. Magkaiba kayo. Paano ka naging sigurado?
Balik ni Mindy. Maayos siya noon, pero tingnan mo ngayon, nagmahalang, parang siraulo na dahil doon. Ayokong mag-asawa. Ayokong umasa sa lalaki. Ayokong dumating sa punto na may magsasabi sa akin na tiisin mo kasi mahal mo. Ayoko ng ganun, Nico. Ayoko. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan. Depende yun sa tao. Depende sa babae. Depende sa lalaki. Hindi naman lahat ng love life pare-pareho ang kwento. Bakit ang nanay at tatay ko? Maayos naman sila. Hindi ko totoong tatay ang tatay ko ngayon pero mahal niya kami ng nanay ko. Maayos siya. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa sa pag-ibig dahil lang sa pangit ang nakita mong naranasan ng mama mo. Napangiti si Mindy pero may luha sa mata. Mama ko ang ebidensya ko. Araw-araw kong nakikita. Kaya kahit may makita akong magandang sitwasyon sa iba, naglalaho lang kapag umuwi ako. Kapag kay mama, mas may bigat. Mahal ko yun eh. Nagulat si Nico nang makitang umiyak na siya. Natawa siya nang punasan nito ang mga luha niya at mahigpit siyang niyakap. Hindi ibig sabihin na malas siya ay malas ka na rin. Minsan malas lang talagang tao sa napili niya. At sa totoo lang, martir siya sa pag-ibig. Natapat pa sa walang kwentang lalaki. Maniwala ka sa akin, hindi ka magiging katulad ng mama mo. Alam mo kung bakit? Kasi iba ka. Kilala kita, Mindy. Hindi ka mabilis magpatalo sa buhay. Kapag hindi mo deserve ang isang bagay, hindi ka nagpapatalo. Hindi ka nananatili kung ayaw mo. Kaya naniniwala ako na hindi ka magiging katulad ng iyong ina. Magmahal ka. Hayaan mo na yun. Huwag mong ipagkait sa sarili mo yun. May darating na tamang tao para sa'yo. At kung saktan ka ng lalaking yun, alam ko na takot na lang noon nasaktan ka. Kasi alam niyang hindi ka magtitiis sa mga bagay na alam mong hindi ka dapat sa'yo. Bahagyang gumaan ang loob niya sa yakap ni Nico. Hindi siya madalas magpa-comfort. Kinakaya niya kasi ang lahat. Pero masarap din pala sa loob na may isang taong nakikinig at dumadamay sa kanya bukod kay Noy. Kinabukasan, nakita ni Mindy ang cellphone ni Victor na naiwan sa mesa. May ilaw ang screen at maraming notification doon. Pero hindi niya yun pinansin dahil wala naman siyang pakialam. Isang gabi, narinig ni Mindy ang iyak ni Estrella. "Ma, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya rito pagkatapos ay nagtanggal ng sombrero. "Tungkol na naman ba yan sa asawa mo?" Pinunasan nito ang mga luha. "Pakiramdam ko may babae siya, Mindy." Hindi alam ni Mindy kung ano ang mararamdaman niya. Iniisip niya kung magtatanong pa siya o magbibigay ng payo. Hindi rin naman makikinig si Estrella. Kapag hindi nito sinunod, sumasama lang ang loob niya. Kaya hinayaan niya na lang na umiyak ng umiyak ang kanyang ina. Kinabukasan, nagkaroon na naman ng sigawan sa loob ng bahay. "Bakit mo binura?" Sigaw ni Estrella. "Bakit kailangan mong magtago? Hindi mo buburahin yan kung wala kang tinatago sa akin." "Wala nga akong tinatago. Wala ka bang tiwala sa akin?" Sagot ni Victor. "Huwag kang makulit. Mag-asawa tayo pero dapat may privacy pa rin tayo sa isa't isa." Nasa kusina si Mindy, naghihiwa ng sibuyas. Ayaw niyang mangialam, pinilit niyang huwag pansinin yon. "Hindi ito unang beses," sabi ng kanyang ina. "Sabihin mo sa akin, may babae ka ba?" "Wala akong aaminin kasi wala nga. Masyado kang praning." Sagot ni Victor at padabog na pumunta sa itaas. Awang-awa na siya sa kanyang ina. Hindi niya na alam kung kailan pa ito magigising sa kahibangan nito. Ang tangi na lang niyang nagawa, ipanalangin na sana malinawan na ang isipan nito sa mga bagay na ginagawa nito. "Wow, ang daming ipon ha?" Nakangiting sabi ni Mindy sa kapatid niyang si Noy. Tumawa naman ito. "Gusto ko kasi talagang bumili ng bisikleta, ate. Kahit second hand lang tapos ipapaayos ko sa'yo. Gagamitin ko yun sa pagbebenta ng pandesal tuwing umaga. Naisip ko na maglako dito sa atin kasi wala namang bakery." Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid. Wala itong diskarte sa buhay noong una. Pero natuto na lang talaga nang wala na silang maaasahan kay Estrella. Ganoon na lang ang ginagawa nila. Sa halip na magtanim ng galit, ginugugol na lang nila ang kanilang oras para kumita at para makausad sa buhay. Pero paano nila yun gagawin ng maayos kung palaging may haharang doon? Isang hapon, abala si Mindy sa talyer.
May inaayos siyang sasakyan doon. Tumutulo na ang pawis niya pero bahagya siyang napaiwas nang punasan ni Nico ang kanyang noo. "Hoy, sira ka. Anong ginagawa mo?" Gulat niyang tanong dito. Napalunok si Nico at ibinaba ang tuwalya. Wala. Hindi lang ako mapakali. Sobrang pawisan mo na eh." Bahagya siyang natawa sa dahilan nito. Pawis na naman nga talaga siya. Kaya hinubad niya muna ang malaking t-shirt. Naiwan ang sports bra niya at maluwag na pantalon. Saka nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ilang minuto pa lang siyang nagkukumpuni sa harap ng sasakyan, napatingin siyang muli kay Nico. Natulala na kasi ito sa kanya at parang halos hindi na humihinga. "Nico, okay ka lang?" Bulalas ni Mindy. Sakalang ito parang nagising at napasinghap. Ako na nga dyan. Kumuha ka ng damit kong malinis sa kwarto ko. Magdamit ka. Ako nang tatapos ng trabaho mo." Nanlaki ang mga mata ni Mindy. "Ha? Ako nang gagawa? Bakit mo ba ako inaagawan ng trabaho? Wala akong sasahurin." "Ako nang tatapos. Ibibigay ko sa yung sahod mo. Ako na dito." Bahagya niya itong itinulak. "Hindi, ayoko. Ako nang gagawa. Umalis ka na dyan." Abala sila sa pagtatalo nang biglang makarinig sila ng sigawan at mga kalabog ng gamit sa bahay nila. Napatingin agad si Mindy roon at mabilis na tumakbo. Mabilis din na sumunod sa kanya si Nico. Kapapasok pa lang nila ng gate, pareho silang nagulat ni Nico nang makita si Victor na may dugo ang nanginginig na kamay. Mabilis na sumunod si Mindy at buong lakas itong sinapak. "Anong ginawa mo?" Tinulungan siya ni Nico na hawakan ito. Narinig nila ang paghingi ng tulong ng kanilang ina. Dahil sa gulong nangyayari, naalarma na rin ang mga tambay sa labas at ang mga tao sa talyer. Naharangan agad ng mga ito si Victor. "Tulong!" Umiiyak na sigaw ng kanyang ina na inalalayan palabas si Noy. "Si Noy, nasaksak!" Nanlaki ang mga mata ni Mindy. Mabilis siyang tumakbo sa mga ito. Tiningnan niya ang mukha ni Noy na gusot na sa iniindang sakit. Mabilis niyang pinigil ang dumudugo nitong sugat. Noy, naririnig mo ako ha?" Ate." Sobrang natataranta na siya habang inaalalayan ito papalabas. Gulong-gulo siya sa mga nangyayari pero hindi niya makuhang magtanong. Labis ang kanyang pag-aalala. Kahit nang makasakay sa tricycle, nandoon lang siya at matatag na inaampat ang sugat ng kanyang kapatid. Nang makarating sa ospital, sinabi sa kanila na kailangan lang yung tahiin. Mabuti na lang at walang natamaang organs kaya hindi delikado. "Anak, sorry." Umiiyak na sabi ng kanilang ina. Hindi niya na napigilan ang pagtaas ng boses. "Ano bang nangyari, ma? Anong ginawa ng asawa mo sa kapatid ko?" Mas lalong naluha si Estrella. "Kasi itong si Victor gustong kunin ng ipon ni Noy. Ayaw naman ibigay ni Noy. Nagalit si Victor kaya sinaksak ang kapatid mo. Sorry, hindi ko napigilan at nagulat din ako." Sinapo ni Mindy ang ulo at naiyak na rin ulit. "Ano ba naman yung asawa mo, ma? Puro na lang problema. Ano, pipiliin mo pa yon? Demanda mo, ma? Baka mamaya piliin mo na naman yon kaysa sa amin. Lagi kang ganyan eh. Simula na maging asawa mo yan, palagi na lang siyang iniisip mo. Pinabayaan mo na kami ni Noy." Bakas ang guilt sa mukha nito. Hindi makaimik ang kanyang ina. Parang nababatid na ni Estrella na kahit anong sabihin nito, mananatili siyang galit. Pagkatapos ng gabing yon, nagpahinga si Noy sa ospital. Dinemanda nila si Victor. Mabuti na lang at ang mismong kanyang ina ang gumawa noon. Sa mga bayarin ni Noy, tinulungan siya ni Mang Ruel at ni Nico na mag-asikaso. Kaya nang makauwi, pagpapagaling na lang ng kapatid niya ang inatupag nila. Habang nasa bahay, hindi nila gaanong kinakausap si Estrella. Malaki ang hinanakit nilang magkapatid. Hindi nila alam kung paano ito kakausapin. Kahit na humingi na naman ito ng sorry. Napagod na lang talaga sila ni Noy na unawain ito. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang silang magkapatid nang makitang nag-e-empake ng gamit si Estrella. Naghahanda na ito sa pag-alis. "San ka po pupunta?" tanong ni Mindy. Nangingislap ang mga luha ni Estrella.
Naisip kong umalis na. Doon muna ako sa tita Cora ninyo. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala pa naman ako ng kinita ko para may panggastos kayo rito. May magiging bagong trabaho ako ron. Nahihiya lang kasi talaga ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Alam ko nagkamali ako at malaki ang pagkukulang ko. Bibigyan ko kayo ng space. Pasensya na talaga mga anak. Naguguluhan ang kalooban ni Mindy. Pero habang tinitingnan ang nanay nila, naisip niya na baka kailangan nila yung lahat. Sobrang bigat na ng mga nangyari, kaya kailangan nila ng panahon. Kahit kaunti lang pong ipadala niyo sa amin, ma. May trabaho naman po ako at may mga racket po si Noy kapag gumaling siya. Mag-ingat po kayo ron. Malumanay na sabi ni Mindy. Tuluyang bumagsak ang mga luha ng kanyang ina, pagkatapos ay niyakap ito. Salamat. Sorry din. Sana'y makabalik ako rito ng maayos. Kapag nakikita ko kayo ni Noy, wala akong ibang maramdaman kundi ang guilt. Ayusin ko muna ang sarili ko. Pasensya na. Marahan na lang siyang tumango. Mas makakabuti nga siguro sa kanila yon. Kasi kung hindi ang nanay nila ang umalis, baka sila ni Noy ang umalis at iniwan ito. Pero kahit nagagalit si Mindy, naniniwala siyang magiging maayos pa rin ang lahat. Nasa kabila ng mga masasakit na mga nangyari, babalik pa ang pagsasama nila bilang mag-iina. Sa mga lumipas na mga taon, nagpatuloy ang buhay para sa kanila. May sideline pa rin siya pero hindi gaanong mahirap. Nag-aaral si Mindy sa college na may suporta galing kay Estrella. Nagpapadala pa naman ito ng pera sa kanila. Kahit malayo sila sa isa't isa, ginagamit nila ang space na yon para maging okay at makaget over sa lahat ng mga nangyari. Sa mga okasyon, sa mga holiday, sila lang dalawa ni Noy ang magkasama at kontento na sila roon. Alam naman nilang hindi mag-isa ang kanilang ina dahil marami ang mga pinsan nila roon. Nang dumating ang araw ng graduation niya, doon niya na hinayaan ang kanyang ina na makauwi. Wala nang hinanakit si Mindy maging si Noy. Matagal na lang nilang tinanggap na bahagi yon ng nakaraan nilang lahat. Anak, nakaka-proud ka. Mahinang sabi ni Estrella na parang nahihiya sa kanya. Pwede bang magpa-picture tayo? Nagkatinginan sila ni Noy para silang hindi magkakilala sa ilang taon na hindi nila nakita si Estrella. Siguro ay may hiya pa rin ito dahil sa mga nangyari noon. Pero nang bumalik ito sa bahay nila, unti-unti na rin itong naging komportable ulit. Yun nga lang, mukhang mauulit na lang ang gaya ng dati. May gusto sana akong isama natin sa Pasko, saad ni Estrella. Gusto ko sana na isama ang boyfriend ko. Natigilan si Mindy sa pagkain. May boyfriend ka na naman, Mama? Bahagyang nahiya ang kanyang ina. Oo, meron. Saka ngayon na lang ulit naman ako nagkaroon ng boyfriend. Gusto ko sanang makilala niyo siya. Mag-isa na lang din kasi siya sa buhay. Maagang nabiyudo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Matanda na ang kanyang ina. Akala niya ay nadala na o natuto na ito. Pero mukhang mauulit na naman yon. Kung pwede lang na wala nang papasukin na ibang tao sa pamilya nila. Mama, wag na nating isama sa Pasko yung boyfriend mo. Hindi napigilang sabi ni Mindy. Saka, bakit may boyfriend ka? Hindi ka pa ba natuto sa dati mong asawa? Kumunot ang noo ng kanyang ina at bakas ang galit sa mga mata. Bakit ganyan ang tono mo sa akin, anak? Ayaw mo ba akong sumaya? Saka anong masama na isama siya sa Pasko? Mabait naman si Rafael. Rafael? Ulit ni Mindy sa pangalan ng bagong kasintahan ng kanyang ina. Wala pa akong pakialam, ma. Ito na ulit yung holidays na magkakasama tayo na wala nang asungot sa buhay. Bakit magsasama na naman kayo ng lalaki? Ano, huwag niyong sabihin na umiikot na naman ang mundo niyo sa isang lalaki. Biglang naluha sa inis sa Estrella. Grabe ka namang magsalita sa akin. Ganyan ang tingin mo? Oo, ma. Kasi nakita na kitang mahumaling sa lalaki. At hindi ko nagustuhan yon. Tingnan mo ang nangyari sa pamilya natin nang huli kang mahumaling sa lalaki. Umiwas ng tingin si Estrella.
Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan magmahal. Alam kong may kasalanan ako sa inyong magkapatid. Alam ko rin na takot kang magmahal dahil sa nakita mo sa akin. At nagsisisi ako ron, anak. Nagsisisi ako na dahil sa akin ay naging sarado na ang puso mo. Pero Mindy, magkakaiba naman ang mga tao. Nagkamali ako kay Victor. Nakita nyo yon, pero ikaw, alam kong maayos ang mamahalin mo kasi sobrang magkaiba tayo, anak. Hindi niya mapigilan ang mga luha. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Nico noon. Siguro nga ay ganoon siya. Pinipigilan niya ang sarili na magmahal kasi takot na takot siya. Pero ngayon na nakikita niyang wala na si Estrella sa pagkakalunod sa ganoong klase ng pagmamahal, naiinis lang siya na baka magbago ang pananaw niya. Matatanda na kayo ni Noy. Hindi ko na kayo inuobliga na tanggapin si Rafael. Pero gusto kong malaman ninyo na hindi siya katulad ni Victor. Gusto niya kayong makilala bilang pagrespeto sa inyo. Matagal bago ko tinanggap si Rafael. Taon din ang inabot. Alam kong kalabisan ito at baka isipin mo na malandi nga talaga ako. Pero matanda na ako, anak. Hanggang may natatanggap akong pagmamahal ay kinukuha ko yon. Kaysa pagsisihan ko na tiniis ko lang na hindi tanggapin. Napapikit si Mindy. Malaking dahilan ang kanyang ina kaya ayaw niyang maniwala sa pag-ibig. Pero ngayong sinasabi ni Estrella lahat ng saloobin nito, pakiramdam niya ay nagkamali rin siya na husgahan ang sariling ina. Na marami na naman ang nagbago. Na lahat naman sila ay natuto na sa mga pagkakamali nila noon. Kaya ng araw na yon, hinayaan ni Mindy na makilala nila ni Noy si Rafael. Katulad ng sabi ni Estrella ay mabait nga naman ito at magalang sa kanila. Nakikita niya rin na maalaga ito sa kanilang ina. Kaya rin siguro kahit na parang ayaw na ni Estrella ay hindi rin magawang tanggihan si Rafael. At habang pinagmamasdan ang mga ito na malumanay sa isa't isa, naisip ni Mindy na baka may ibang mukha nga talaga ang pag-ibig. Depende sa taong tumatanggap at sa taong nagbibigay. Magtatrabaho ka sa barko? Tanong ni Mindy sa kaibigan niyang si Nico. Oo. Tumingin ito sa kanya at nakita niya ang kaguluhan sa mga mata nito. Mamimiss mo ba ako? Mahina siyang tumawa. Oo naman, Nico. Napalunok ito. Huwag kang magpapaligaw sa iba. Hintayin mo kong umuwi. Kumunot ang noo ni Mindy. Pero sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi lang siguro siya makapaniwala na gusto pa rin siya ni Nico hanggang ngayon. Ilang taon lang siyang nag-deny sa sarili. Pero halata naman talagang gusto siya ni Nico. Hindi siya manhid sa mga OA na pag-aalala ng binata, pagkatulala sa kanya at pagiging seloso sa mga lalaking nalalapit sa kanya. Tinanggi niya yon at alam yon ni Nico. Alam nito ang kanyang pananaw kaya nagtimpi rin ito ng nararamdaman. Nararamdaman niyang hindi ito makaamin dahil sa mga palagi niyang sinasabi tungkol sa pag-ibig. Pero kahit ganoon, namamangha si Mindy sa kakayahan nito na maghintay. Nico, ilapit mo nga yung mukha mo. May titingnan lang ako. Mahinang usal ni Mindy. Marahan naman itong inilapit ang mukha. Sa pagkakataong yon, pumikit si Mindy at marahan itong hinalikan. Nang maghiwalay sila, namumungay ang mga mata ni Nico at bakas ang gulat. Magtrabaho ka ng maigi sa barko. Ayusin mo. Isipin mong may naghihintay na girlfriend sa pagbabalik mo. Marahan niyang bulong rito at napangiti. Hindi na napigilang matawa ni Nico. Anong tingin mo sa akin? Easy to get? Ayoko ng girlfriend. Gusto ko pagbalik ko, asawang babalikan ko. Pakasalan mo muna ako bago ako sumampa ng barko. Napahalakak si Mindy. Hinahamon mo ako, Nico? Baka kapag napakasalan kita bukas mahimatay ka sa kilig. Ang hina mo rin? Sobrang torpe mo? Bago niya pa natapos ang mga sinasabi, hinalikan na siya ni Nico. Sa pagkakataong yon, mas malalim at mas mapaghanap. Para bang pinagkaitan ito ng ilang taon. Pero simula ng gabing yon, alam ni Mindy na iba na ang pananaw niya sa pag-ibig. Na hindi na siya matatakot katulad noon. Na mananatili siya dahil alam niyang nasa tamang tao siya na nilaan ng Diyos para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin
na may karapatan ang anak na masaktan at mapagod. May damdamin din sila katulad natin. Tandaan din natin na hindi minamadali ang paghilom. Ang pagpapatawad ay hindi utang. Dumarating yon kapag handa na ang ating mga puso. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.